Mabuti na ang pakiramdam ni former President Rodrigo Duterte sa loob ng detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, ayon kay Vice President Sara Duterte. Sa maikling panayam ng bisa sa media matapos ang pagtitipon ng mga Duterte supporters sa Netherlands, sinabi rin niyang mataas ang kumpiyansa ng kanyang ama na mababasura ang kinahaharap na kasong crimes against humanity. Samantala, nagbabala ang bisa sa ama na posibleng ikamatay nito ang pag-uwi ng Pilipinas tulad ng nangyari kay dating Senador Ninoy Aquino Jr., ang opposition icon na binaril sa tarmac ng Manila Airport sa panahon ng diktadorya ni Ferdinand Marcos Sr. Umalma ang palasyo sa pahayag ni VP Sara Duterte na posible manong matulad si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Ninoy Aquino kung magpupumulit itong bumalik ng ating bansa. May pahayag din dito ang pamilya Aquino at ang kanilang mga taga-suporta. Ang report mula kay Jomar Villanueva. Jomar. Is walang katotohanan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang mariing pahayag ng palasyo matapos sabihin ng Vice Presidente na matutulad kay dating Senador Ninoy Aquino ang kanyang ama kung pipilitin nitong makauwi sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malayong maikumpara si dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino dahil walang anumang record ng mass murder at crimes against humanity si Aquino. Hindi tulad ni Duterte na nililitis sa International Criminal Court sa The Hague dahil sa mga pinatay noong drug war. Sinabi din ni Castro na minsang kinumpara ni dating Pangulong Duterte ang kanyang sarili sa German diktador na si Adolf Hitler na pumatay ng nasa 6 million na mga Hudyo noong World War II. Pagdidiin pa ng palasyo, walang banta sa buhay ng mga Duterte, taliwas sa pahayag ng Vice Presidente. Samantala, umalma rin ang pamilya Aquino sa pahayag ni VP Sara. Ayon sa pamilya Aquino, kung kasaysayan lang din ang pagbabatayan, ibang-iba ang pinagdaanan ni Ninoy Aquino sa pinagdaraanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Para naman sa mga taga-suporta ng pamilya Aquino, nakararanas ngayon ng due process si Duterte. Hindi tulad ni Aquino na pinaslang matapos umuwi sa Pilipinas mula sa Amerika para harapin ang nooy kanyang katunggali sa politika at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Taong 1983 nang mamatay dahil sa assassination si Ninoy Aquino sa Manila International Airport na ngayon tinatawag na Ninoy Aquino International Airport. Naging mitsa ito o ang assassination kay Aquino ng EDSA People Power na nagpatalsik kay Marcos Sr. at kanyang pamilya sa palasyo. Jomar Villanueva, Newslight.